Yes, mga sisi ko, sad to say lang na lahat sana ng kikitain ko sa aking Facebook page ay nilimas ng mga hacker o scammer. Hello mga kasari, mga sisi ko, magandang hapon sa inyong lahat. For today's vlog, ipag-usapan natin ang tungkol sa aking Facebook page na nilimas ng mga hacker. So nakita nyo na siguro sa thumbnail. Hindi lang to para sa may mga Facebook page, pati na rin sa may mga GCash, may mga account sa bank. So makinig po kayo, baka makatulong ako sa inyong mga sisi ko. Yan, mga guys, mga kasari. So, meron akong Facebook page. Aside sa YouTube, meron akong Facebook page na ang content ko doon ay tungkol sa sari-sari store kasi may tindahan ako. So, karamihan talaga doon, ang content ko ay tungkol sa sari-sari store and yung mga personal life ko kung saan ako pumupunta. Ayan. So, hindi naman gaano kalakihan talaga yung kikitain ko sa aking Facebook page kasi hindi naman din gaano karami yung mga nanonood. Pero ito'y awareness lang, hindi ito tungkol sa sa sahod na makukuha ko. So, masasabi ko sayang kasi nga nangyari na. So, kahit nasabihin pala natin na aware ako, alam ko na hindi ako magpapaloko. Pero, ewan ko lang, may mga times talaga na parang mental block tayo at yung ginagawa natin, akala natin tama lang. So, hindi lang ito about sa Facebook page ko ang isi-share ko sa inyo. Kundi yung experience din ng yung aking best friend na nalimas din yung kanyang 50,000 pesos hanggang ngayon binabayaran niya na. Sa Facebook page ko kasi may nag-notify sa akin. So alarming talaga yung kanyang pictures doon, 'di ba? May mag-notify talaga sa atin. Alarming kasi kulay yellow, tapos may anong tawag yan? Triangle ba yan? Tapos parang may exclamatory point. Na parang alarming talaga. Tapos nakasulat doon na mayroon doon ako nagawang violation sa video na in-upload ko. So, nung time din yon nag-upload ako ng sasahurin ko sana sa YouTube. Na-screenshot ko yung sasahurin ko sana sa YouTube next month. Pero napakaliit lang din. So, thankful lang ako. Okay, so yun na. Nag-post ako ng screenshot ko sa YouTube ko, yung earnings ko. Sabi ko sa caption na, thank you. On the way na yung sahod ko. Thank you sa YT, may pangbili na ako ng panty. Nagkataon, yun yung talaga yung gano'n. Parang joke ba? May pangbili na ako ng panty. So, nagkataon nung time na yun na-receive ko na may violation daw akong nagawa. So, yun naisip ko, bawal siguro na mag-screenshot or mag-upload ng picture o pag-usapan yung YT YouTube. Kasi nga, ang Facebook page at saka yung YT ay parang magkakompetensya, parang magkalaban. Tapos meron pa talaga doon na panty. So sabi ko, yun yung dahilan na nagka-violation ako. Tapos delete ko na lang yung post ko na yun. And yun na nga, sa sobrang kaba ko kasi nilagay doon na kailangan mag-take action daw ako para hindi daw ako ma-delete yung account ko kasi ginagamit ko rin yung account ko, hindi lang talaga sa kumikita ako ng earnings. Mahalaga din yun sa aking grocery kasi every time na meron kaming mga lives, may i-upload or tungkol sa grocery ay doon ko dinadaan sa page ko kasi medyo marami-rami na rin yung followers. So, need ko talaga ng isang page. So ang pinaka-importante lang talaga sa akin, hindi mawala yung page ko. So, yun na nga, mag-take action daw ako kasi within 24 hours ay ma-delete. Kung hindi ako mag-take action, ma-delete yung Facebook page ko. So, sa sobrang kaba ko, yun na nga, yung i-click ko yung nag-notify sa akin. Pag-click ko, meron siyang link. Yun na nga, yung sinasabi nila na iwasan talagang mag-click ng kahina-hinalang link. O kahit na hindi kahina-hinala, basta link, wag talagang mag-click. So, i-click ko yung link. So, ibig sabihin doon, may mga instruction doon na i-click ko ang link, tapos mapunta ako ng saan-saan na yun, tapos ipa-follow ko lang. So, ako kasi, hindi kasi ako expert talaga sa sa mga ganyan-ganyan. So, kapag nag-fill up ako ng tax ng YouTube or sa Facebook, may i-fill up na requirements, ayan, hindi ko siya matapos-tapos and nagpapatulong ako sa anak ko. So, ito namang anak ko, sanay na siya yung sumusunod palagi sa ginagawa ko. Kasi minsan sinasabi ko,
Kring, si Kring Kring. Ikaw na lang magpatuloy, Kring, kasi yung malabo din yung mata ko, tapos alam mo na kung paano yung pasikot-sikot. So yun na, ibigay ko kay Kring yung cellphone ko, tapos nakalagay pa talaga doon na use laptop. Ayan, siguro may mga ano na din tayo, mga kasari, mga sisi ko na naka-experience nito, pero siguro hindi lang ninyo natuloy. So yung akin sinabi, use laptop. So may laptop si Kring. Si Kring, wala din siya sa isip na yung ano pala ay ihahack na pala yung yung account ko. Kasi nga sanay siya na siya yung pinagpapatuloy ko sa aking mga ginagawa. So sanay na siya, wala sa isip niya na baka nahack ako. Kasi nga, yun na nga nabanggit ko kanina. So siya yung nag-click ng link, tapos may pinuntahan, parang may mga numbers na kailangan na ika-copy paste. Basta siya, hindi siya basta-basta kung simple lang. Hindi din siya basta-basta na magawa mo kung cellphone lang. So, kailangan may alam din yung gagawa noon bago nila makuha talaga. So, ayun na nga na may binigay na number, sabi doon, ika-copy paste kasi may instruction man, ika-copy paste daw, dalawa yun. So, yun na, pagkatapos makaka-copy paste yung mga number na kailangan nilang hingiin, wala namang hiningi na email ad, wala naman yung pangalan, wala naman yung numbers lang talaga. So, sige, submit na ni Kring. Nung nasubmit ni Kring, mga ilang minutes, na pansin niya na parang ni-remove siya bilang admin kasi siya yung admin ko sa Facebook. Every time na may mga kahinahinala, malalaman niya, pero wala naman siyang doon sa nag-notify sa akin. So, nagtaka siya, bakit siya gi-delete siya na admin doon. So, sabi niya sa akin, Mama, there's something wrong. Parang nahack yata ang mo. Parang nahack yata yung account ko. Ha? Sabi ko, sige ma, i-ano kaagad natin to para ma-save ba natin yung account mo. Change natin yung password. So, syempre si Kring expert talaga. So, yun na nga, i-change ni Kring yung password. Iba na yung password namin. At least hindi na ma-open ng hacker kung ano pa man yung gusto niyang gawin sa page ko. Tapos hindi niya makuha na muli. Yun na nga lang, si Kring, nang simula nang napansin niya, talaga yung curious na talaga. Hala, sige siya check kung ano yung mga tinitingnan yung page ko, tinitingnan niyo yung mga monetization ko. Doon niya na napansin. Sabi niya, Mama, bakit 00 ka na? Anong 00? 00 na yung mo, yung kukunin mo sana sa nasahod sa Facebook mo. Kasi yung ginamit ko kasi ay yung bank yung ginamit ko na doon ako mag-receive kung may may sahod. So, yung iba kasi kapag maka $25 ba yon, makukuha na nila kasi parang PayPal ba yon or Western Union yung ginamit nila. So, ako hindi na kasi meron naman akong ATM na ginagamit ko sa YouTube. So, yung akin lang man, isahan na lang. Kung may matanggap man ako sa Facebook ko, doon na lang din sa account ng YouTube ko. So, isahan na lang yung, halimbawa, yung matatanggap ko. Sabi niya, Mama, 00 ka na talaga. Sabi ko, check mo nang mabuti na. Basta 00 na. Wala na din doon yung tools ko na payout. Kasi may payout, monetization. Nawala na yung payout ko. Tapos, need na ako mag-apply ulit. Yung parang meron akong ipipill up na naman kung saan ba ako, kung in kaso tatanggap na ulit ako ng sahod. So, kung bank ba rin ba, ayan, mag-fill up ulit pala. Ganyan pala yan, pag makuha mo na yung sahod mo, mag-fill up ka ulit. So, wala na talaga dito, wala na yung mo sana, yung sasahurin mo. Pero, kailangan pa kasi mga kasari, kapag bank ang mo gamitin mo, same sa YouTube na kailangan makaabot ka ng $100. So, $100 is equals to, kung magkano yung ngayon, $58, 5,800 yun. Kung mabuo siya 100. So, hindi pa yun siya nabuo talaga na 100. Kasi nga, hinihintay ko pa kung kailan yun mapupuno. Ayan. Bago ko siya makuha. Pero, kahit na hindi naman gaano kalakihan talaga yung nawala sa akin, ay pa rin ako, nanginginayang pa rin ako. Kasi pag start ko pa lang, ay pusigidong na talaga akong kumita. Grabe yung yung pagod ko para makapag-upload lang ng mga videos doon para kumita kahit napakakapiranggot lang talaga ng kikitain sa Facebook page. Alam nyo yan. Ang Facebook page ay kung kung ikaw ay masipag, ay kikita ka talaga. Pero kahit na sobrang sipag mo, grabe, mo pa yung ulo mo, napakaliit lang talaga. Kung artista ka siguro, ayan, or maganda ka mag-vlog, yung sikat ka na, so kumikita ka na. Pero kung
Katulad sa akin na hindi naman gaano ko kasikat, kumikita pa rin pero sinta-sintabo lang, 0.05, point ganyan-ganyan lang. Pero yung ano lang talaga yung pinanghihinayangan ko, yung aking Facebook na sana hindi mawala. So yun na nga, yun na, nainis ako mga kasari kasi nga naawa din ako sa anak ko kasi nga magaling si Kring Kring. So siguro tumawa yung yung hacker kasi ang galing naman pala nito, na-gets niya yung yung ipapagawa ko pero na-scam pa rin kami. Yun na yung pinakainisan ko kasi nga wala naman alam si Kring na na-scam pala ako kasi siya yung pinatuloy ko na gawin yun. Yun na yung pinakainisan ko na ako na scam kami kasi kahit na magaling yung anak ko na isahan niya. Pero siguro lesson learned, charge to experience. So thankful pa rin ako kay God na kung nakuha man simot man lahat yung sasahurin ko sana at least hindi naman gaano kalakihan. So, yun ang lesson learned na yan na wag talagang mag-click ng link. Kahit na anong link, na kailangan siguro itanong lang muna sa mga nakakaalam. Pwede namang mag-post ka at magtanong ka na mga kasari, mga sisi ko, or mga kaibigan ko, mga friends ko, itong may link dito. Ano ba to? Totoo ba to? Legit ba to? Ayan, marami namang sasagot sa'yo. Yung ko lang kasi kay sinarili ko, sinarili ko yung nag-notify sa akin, ni hindi nga ako nagtatanong sa mga kaibigan ko sa YouTube na si Rochelle Yambi, yan, expert talaga yan sila, sabi niya nga sa akin, hindi ka ba nagtanong, Nay, na alam ko na yan, hacker yan, kung nagtanong ka pa siguro, masave mo pa yung sahod mo. Tapos hindi din ako nagtanong kay E.G. Kimpo, kay Ipon, hindi din ako, ewan ko lang siguro, there's a reason kung nangyari yun. Nangyari siguro yun para maging aware na ako sa anumang bagay. Okay, so, isa pa, yung sa GCash natin, yun, may mga number, may mga link na kailangan i-click daw kasi makakatanggap tayo ng ganito, iwasan talaga natin yan. At ito, i-share ko pa sa inyo mga kasari, yung friend ko, kanina nabanggit ko sa inyo, yung best friend ko talaga, umiyak siya kasi 50,000 yung nawala sa kanya. Yung kanya naman ay ATM, credit card. Yung credit card niya kasi hindi pa gaano kalaki yung yung limit. So thankful na rin kasi yung ibang credit card ay umaabot na ng 100,000 or 500,000 yung laman. Buti na lang yung sa kanya ay hindi pa nakaabot ng mga 100,000, nasa 50,000 siguro. So yun din sa kanya, may tumawag sa kanya na taga-bank daw kasi sunod-sunod yung tawag sa kanya. Totoo naman talaga na may mga taga-bank na tumatawag sa kanya. Kasi nga, may coming daw siya na credit card na darating, ayan, i-accept daw, ganyan, ganon. So, may mga dumating naman talaga ng mga credit card. So, sunod-sunod ang araw na yun. So, akala niya, yung tumawag sa kanya nung time na yun ay taga-bank pa rin. At ito kasi yung pang nila sa atin, yung may mga bank account tayo, may mga ATM, ganyan, credit card. Yung ating tawag niyan, yung isa-swipe nga, tapos may points tayo. So, yun yung inaano ng mga scammer na malaki na yung points mo, gusto mo bang i-convert sa cash. Tapos, yun yung ginawa sa kanya na sinabihan siya, Ma'am, malaki na yung mo, taga-ano ako. Basta, maraming mga, yung mga pinag-usapan. So, basta ang point doon, yung card niya daw, may malaki na yung points niya. Kung gusto niya daw na i-withdraw yun, magiging cash na. Ayan, ganito daw yung proseso, ganito daw yung gawin. So, alam ko yung friend ko, aware talaga sa mga ganyan-ganyan kasi alam niya na yung pagkakamali niya lang kasi ewan ko lang siguro, mabintal block siguro tayo, no? Ewan ko lang talaga. So, hiningan siya ng OTP kasi napakaganda magsalita. Binigay niya kasi yung OTP kahit na alam niya daw, sabi niya sa akin, alam ko naman talaga na wag ibigay ang OTP, tapos yung mga link, wag daw i-click. Alam niya man daw, pero hindi niya parang nawala talaga daw siya sa sarili nung time na yun. Binigay niya yung OTP. Pagbigay niya yung OTP, grabe, ang galing talaga ng mga hacker at scammer, no? Pag walang minuto lang, may nag-PM sa kanya yung bank na there's something daw na ng pera niya, ginamit yung pera niya. Doon na siya na-alarma. Bakit naman na nawalan kasi pag gamitin mo yan yung mga credit cards, ay ako baguhan pa rin din ako, magte-text kasi yan sa cellphone mo na ginamit mo sa grocery, ayan, di ba? Mabasa mo yan, notify mo. Yun nga sabi ko kay Kuya Dave, na check mo lagi yung cellphone natin. Kung yung bank, mag-message, basahin mo kasi
nung nag-grocery ako, tapos nag-ano doon, nag-PM doon, nag-text doon na nakapag-grocery daw ako ng ganito kahalaga. Sabi ko, okay yan, ako yan. So yung kanya, yun na nga na-receive niya na nabawasan na siya ng almost 50,000 na nalabas daw sa kanyang ATM. Parang may nag-withdraw ba o anong ginawa, basta ginamit. Doon na siya na-alarma na bakit nabawasan na hindi naman niya ginamit yung ATM, nandito lang sa kamay niya, nandiyan lang daw sa kamay niya yung ATM. Bakit daw nabawasan na hindi man daw siya umalis? So, doon na siya na-alarma na na-hack na pala siya or na-scam na pala siya. Yung OTP na binigay niya, grabe no OTP lang, masimot din lahat yung yung pera mo. Grabe kagaling talaga yung may alam sa mga ganyan na mga gawain. So, grabe no, hindi talaga sila natatakot sa karma. Wala sigurong karma sa kanila, no? Mga masasamang loob. Wala talagang, walang awa na hindi naman nila pinaghirapan, sila yung gagamit, sila yung maging masaya, 'di ba? Masaya na sila sa ginawa nila kasi nagkapera sila. Pero hindi nila alam na yung may-ari yun ay todo kayod para lang makuha yung pera na yun. So yung kanya, hindi naman yun cash, credit card yun. So ginamit. So ang nangyayari hanggang ngayon, nagbabayad pa siya sa bank. Kasi tinawagan niya yung bank, pumunta siya sa bank na scam talaga, naubos. So ang bank ay kapag ganyan kasi binigay mo yung OTP, yung bank hindi talaga yan mananagot kasi nga binigay mo, ibig sabihin na-open na yun. So, yung ginawa niya na lang, nag-ano siya sa bank na gusto niyang, kung pwede, staggered na lang yung 50K. Gawing staggered, hindi na lang balibulto yung 50,000 na ibayad niya. So, yun na nga, pumayag naman ang bangko na i-staggered na lang yung pagbayad. Pero, yun na, nangyari na. Okay, so ito'y lang, sana makatulong ako sa inyo mga kasari ko, mga kapatid, ayan, na kailangan talaga mapagmatsyag, maging alerto tayo sa panahon ngayon. And thankful ako sa God na nawalan man ako, pero nakatatak na din sa isip ko na sa susunod kung may mga ganyan man na pangyayari, maging alerto at hihingi tayo ng tulong sa mga mas nakakaalam sa atin. Marami naman tayo mga kaibigan na nakakaalam. Huwag talaga padalos-dalos sa desisyon. Huwag kaagad natatakot kasi karamihan sa mga scammer or hacker ay tatakutin ka. Pag once na tinatakot ka na, ibig sabihin, minamadali ka. Kung minamadali ka, mag-isip ka na bakit ganito. Kasi may mga bangko, GCash, kung may mga nagawa ka o kahit na sino man, bigyan ka talaga ng chance. Hindi ka agad na i-delete or i-take action ka kung may kasalanan ka, di ba? May mga talaga yan, paraan. Kaya mga kasari, alert tayo, no? Yun lang siguro yung ma-share ko sa inyo na naubos lahat yung sasahurin ko. Excited pa naman ako pero sige na lang, thankful pa rin ako kahit papano yun lang. Ayan, so mag-ingat na ako sa susunod. Tayo rin, ikaw rin nanonood ngayon. Ayan, yung mga kakakilala ka, tulungan mo rin sila na i-share, sasabihin kung ano yung mga na-experience ko. Mga sisi ko hanggang dito na lang. See you next vlogs. Bye for now. Love you all.